Patalastas ng halaga ng bayad pinsala para sa proyektong redevelopment ng Burgi, Pitogo. Bayad pinsala sa lupa, 17 bilyon. Bayad pinsala sa gusali, 11 bilyon. Kabuang bayad pinsala, 15 bilyon. Isang araw noong Oktubre 2022, sa harap ng isang luma at maliit na karinderya sa gilid ng Bonifacio Global City, BGC, sa Makati, halos mapahinto ang pagtibok ng puso ni Teresita Reyes nang mabasa niya ang isang sulat mula sa Bases Conversion and Development Authority, BCDA. Paulit-ulit na binilang ni Aling Tessie sa kanyang isip ang magazero sa halaga at paulit-ulit ding tiningnan ang address ng lupa. Dahil sa kumpirmasyon ng malawakang redevelopment sa lugar, ang lupang kinatitirikan ng kanyang karinderya at ang katabi nitong bakanteng lote ay napasama sa sentro ng proyektong pangkaunlaran. Ito ang dahilan ng natanggap niyang di kapani-paniwalang halaga. Ngunit sandali lang ang kanyang pakabigla. Mula sa kanyang lumang bag, may kinuha siyang isa pang dokumento. Isang medical certificate mula sa Philippine General Hospital. Ovarian cancer, stage 4, na may malawakang pagkalat sa peritoneum. Tinatayang 4 na buwan na lang ang itatagal ng buhay. Pinagmasdan ni Teresita ang 2 papel na naglalaman ng makasalungat na balita, isang biyaya at isang sumpa. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagpapasya. Bago ako mamatay, kailangan kong makita kung anong klaseng pagpili ang gagawin ng maanak ko. Para sa 71 taong gulang na si Teresita Reyes, sabay na dumating ang 5 bilyong piso at ang hatol ng kamatayan. Maingat niyang itinago ang sulat ng bayad pinsala sa pinakailalim ng kanyang bag. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang pinakaluma at pinakakupas na damit. Ano kayang pagpili ang gagawin ng kanyang 3 anak? Bago natin simulan, ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa aming channel. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Muling pinuklat ni Teresita Reyes gamit ang nangginginig na mga kamay ang sulat mula sa BZDA. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Bayad pinsala sa lupa, 2 bilyong piso. Bayad pinsala sa gusali, 1 bilyong piso. May iba pang mga detalye tulad ng relocation assistance. Ngunit hindi na ito pinansin ni Teresita. Kabuang bayad pinsala, 5 bilyong piso. Hindi niya maramdaman na totoo ang numerong iyon. Para sa kanya, naginugol ang buong buhay sa pagpapatakbo ang isang maliit na karinderya para lang maitawid ang bawat araw. Ang ganoong halaga ay hindi niya kailanman naisip. Noong 2016, nang maprubahan ang pagbabago sa plano ng redevelopment, maraming sismis na ang narinig ni Teresita. Tatas daw ang presyo ng lupa. Magsisimula na ang konstruksyon. Ngunit para sa kanya, malabong kwento lang ang maiyon. Mas mahalaga pa sa kanya ang paghahanda ng lulutuin para sa karinderya kinabukasan. Ngunit noong 2022, nang makumpirma ang pagpapaunlad sa gilid ng BGC, sunod-sunod na ang magagandang balita hanggang sa umabot sa ganito kalaking halaga ang kanyang ari-arian. Dahil napapaligiran ng BGC, mga bagong tulay, at mga pangunahing kalsada, inaasahang magiging isa sa mga pinakapremyadong residential area sa Metro Manila ang lugar. At ang lupa ni Teresita ay nasa pinakasentro nito, kaya't ang presyo kada metro kwadrado ay pumalo ng husto. Talaga bang 20 bilyon ang halaga ng karinderya at lupang ito? Ito ang kabuuang halaga ng lote ng kanyang karinderya at ang katabing bakanteng lote na dati akala niya ay walang silbi. Noong 1980, sa edad na 29, kasama ang kanyang asawang si Danilo, pinahirapan nilang mabili ang mga ito. Noong maliliit pa ang kanilang nga anak, palipat-lipat sila sa mainupahang kwarto. Ngunit nagsikap sila ni Danilo na mag-ipon at unti-unting bilhin ang mga ari-arian. Hindi alam ngang maanak niya ang katotohanan ito. Hanggang ngayon, ang alam nila ay nangungupahan lang ang kanilang ina. At ni sa panaginip ay hindi nila naisip na pag-ari nito ang mga katabing lote. Noong mga panahong iyon, ilang libong piso lang ang halaga ng malumang lupang iyon. May butas ang bubong at bitak-bitak ang pader, ngunit para sa kanya, iyon ang pangarap niyang tahanan. Sa loob ng 43 taon, pinalaki niya ang 3 anak sa lugar na ito. Alas 4 ng madaling araw pa lang ay gising na siya para mahanda ng paninda, at alas 10 ng gabi kung makauwi. Sariwa pa sa alaala niya ang mamuhangang maanak na nahihintay sa kanya. Tuwing taglamig, tinitiis nila ang lamig para makatipid sa kuryente, at tuwing tag-init, isang electric fan lang ang kanilang sandalan, ngunit hinding-hindi niya tinipid ang pag-aral ng anak. Noong 2021,
Nang makumpirma ang redevelopment, tuluyang nagbago ang kanilang lugar. Ang dating napabayang lugar ay biglang naging sentro ng kaunlaran. Nagsimulang maglitawan ang mga surveyor sa paligid ng karinderiya ni Teresita at sunod-sunod ang tawag mula sa mga real estate agent. Nanay, kung ibebenta niyo ngayon, maganda ang alok namin. Ngunit magalang na tinanggihan ni Teresita ang lahat ng alok. Hindi dahil sa pera, dahil ang lugar na ito ang buong buhay niya. Ang kusina kung saan una siyang nahanda ng baon ng nga anak. Ang kalan kung saan siya nagluto ng sopas para sa anak na may sakit. At ang silid kung saan nalagutan ng hininga ang kanyang asawa. Bawat sulok ng lugar na iyon ay may bakas ng kanyang nga alaala. Ngayon, ang lupang iyon ay nakakahalaga ng 5 bilyong piso. Mahigpit na niyakap ni Teresita ang sulat at ipinikit ang mga mata. Kung buhay pa ang asawa niya, ano kaya ang sasabihin nito? Siguradong ngingiti ito at sasabihin, "Hay, salamat, tapos na ang pahihirap natin." Ngunit sandali lang ang ligayang iyon. Isang mas malaking takot ang pumalit. Dahil ito sa isa pang dokumento sa kanyang bag. Ang resulta ang pagsusuri mula sa PGH, ovarian cancer, stage 4. Malawakang pagkalat sa peritoneum. Tinatayang 4 na buwan na lang. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matanggap niya ang resulta. Dahil sa ilang buwang pananakit ng tiyan at hirap sa pagtunaw ng pagkain, nagpasya siyang magpatingin sa doktor. Puno nga malamig na terminolohiyang medikal ang ibinigay sa kanyang resulta. Maingat na sinabi ng doktor, dahil malawak na ang pagkalat sa peritoneum, mahirap na po ang operasyon. Maaring makatulong ang chemotherapy para mapahaba pa ang inyong buhay, pero mahirap na pong gumaling ng tuluyan. Kailangan niyo na pong sabihin agad sa pamilya ninyo para masimulan na ang paggamot. Ang totoo, simula nang maasawa ang nga anak niya, 2 beses na lang sa isang taon sila nakikita tuwing Pasko at Bagong Taon. Nitong mga nakaraang taon, nagbabakasyon pa sila sa ibang bansa dahil ito lang daw ang pagkakataon para sa family time. Noong nakaraang Pasko, ang panganay na si Paulo ay nagpunta sa Japan, habang si Miguel naman ay sa Vietnam. Tanging ang bunso niyang si Christina ang dumalaw dahil sa kanyang malit na negosyo, at saglit lang itong nakakain bago umalis. Sa karaniwang mga araw, wala man lang kahit isang tawag o text. Tuwing kaarawan niya o Mother's Day, isang simpleng text message lang ang natatanggap niya. Happy birthday, Nay. Ingat po kayo lagi. Isang formal na mensahe na hindi alam ni Teresita kung paano sasagutin, kaya salamat na lang ang kanyang reply. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Teresita. Hindi siya makapaniwala na ganoon na kalapit sa kanya ang salitang kamatayan. Ang dami pa niyang gustong gawin. Ang dami pa niyang apo na gusto niyang makasama. At ngayon, dumating ang 5 bilyong piso sa kanyang harapan. Para itong isang malupit na biro ng tadhana. Noong may oras siya, wala siyang pera. Ngayong may pera siya, wala na siyang oras. Pinagpalit-palit niya ng tingin ang 2 dokumento. Mayroon siyang 3 anak. Ang panganay si Paulo, 43 taong gulang, ay isang project manager sa isang construction company at mayos na nakatira sa isang magarang bahay sa Alabang. Ang pangalawa, si Miguel, 41 taong gulang, ay nagtatrabaho sa isang IT company at may matatag na buhay sa Rosa, Laguna. Ang bunsong anak na babae, si Christina, 37 taong gulang, ay nagpapatakbong isang malit na kainan sa Novaliches at hirap sa buhay. Pareho kaya ang magiging trato nila sa akin kapag nalaman nilang may sakit ako at kapag nalaman nilang may pra ako. Naalala ni Teresita ang manakakakilabot na balita sa TV. Mga magkakapatid na naging makaaway dahil sa mana, mga anak na iniiwan ang magulang sa nursing home, at ang pinakamatindi, mga anak na pumapatay ng magulang dahil sa pera. Natatakot siyang mangyari iyon sa kanya. Bago ako mamatay, kailangan kong malaman kung sino talaga ang mananatili sa tabi ko. Itinago ni Teresita ang sulat ng bayat pinsala sa kailaliman ng kanyang bag. Itatago niya ito nang walang sinumang makakaalam. Sa halip, magdadahilan siyang kailangan niya ng pera para sa ospital at pupuntahan niya ang nga anak suwat ang pinakaluman niyang damit. Paano kaya nila tratuhin ang isang mahirap at may sakit na ina? Ngunit hindi pa alam ni Teresita sa masandaling iyon kung gaano kalupit na katotohanan ang ilalantat ng pagsubok na ito at kung paano wawasakin ng 5 bilyong piso ang kanyang pamilya. Oktubre 2022, 4 na araw matapos matanggap ang sulat, sinadya ni Teresitang isuot ang kanyang pinakalumang itim na kardigan. Ilang taon na ang nakalipas mula ng bilhin niya, ito sa Divisoria sa halagang 100 piso.
Punit na ang dulo ng gas at kupas na ang kulay. Hindi niya inayos ang kanyang buhok at isang maliit na baklang nagawa sa tela ang kanyang dinala. Ang itsura niya sa salamin ay isang tunay na kahabag-habag na matanda. Uunahin ko si Paolo. Sumakay si Teresita ngang bus papuntang Alabang. Ang panganay niyang si Paolo ay nakatira sa isang eksklusibong subdivision. Bilang isang project manager, 5 taon na ang nakalipas mula nang bilhin niya ang bahay na iyon sa halagang 30 milyong piso, na ngayon ay doble na ang halaga. Pagbaba ng bus, dahan-dahan siyang naglakad. Habang pinagmamasdan niya ang malinis at maayos na subdivision, naging magulo ang kanyang isipan. Masaya siyang umasenso ang kanyang anak, ngunit kasabay nito ang takot. Paano kaya siya tratuhin ng anak na nakatira sa ganitong lugar? Sa guardhouse, tiningnan siya ng guwardiya mula ulo hanggang paa na may pagdududa. Sino po ang sadya nila, ma'am? Si Paulo Reyes, sa 15 Bougainvillea Street, nanay niya ako. Tiningnan ng guwardiya ang pananamit ni Teresita at nagbago ang ekspresyon ng mukha. Isang tingin na nagsasabing hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Matapos tumawag para kumpirmahin, saka lang siya pinapasok. Habang naglalakad papasok sa village, kumakabog ang dibdib ni Teresita. Matagal na panahon na mula nang huli siyang bumisita sa bahayng anak. Kadalasan, tuwing Pasko lang sila saglit na nakikita. Nang pindutin niya ang doorbell, bumukas ang pinto. Ang asawa ni Paolo, si Isabelle, ang lumabas. Nagulat ito nang makita ang itsura ni Teresita. Nay, bakit po kayo napadalaw bigla? Si Isabelle ay nakasuot ng isang mamahaling bestida na parabang may pupuntahan. Ramdam ni Teresita ang pagtingin nito sa kanyang lumang kardigan at putpot na sapatos. Hindi mo man lang ba ako papapasukin, Isabel? May mahalaga akong sadya kay Paolo. Ay, opo, tuloy po kayo. Pilit siyang pinapasok ni Isabelle, ngunit mas nangingibabaw ang pakailang kaysa sa tuwa sa mukha nito. Habang papasok sa sala, kitang-kita ang pagiging awkward nito. Ang sala ang pinakamarang niya sa lahat ng nakita ni Teresita sa buong buhay niya. Isang 60-inch na TV, mamahaling leather na sofa, at mangga palamuti na halatang mahal. Maingat siyang umupo sa sofa at naisip, ganito na pala kayaman ang anak kong si Paolo. Anong oras darating si Paolo? Medyo abala po sa trabaho. Siguro pong na alas 7. Kumuha ng isang basong tubig si Isabel. Ngunit sa kilos nito, para bang gusto na nitong malaman ang pakay niya at umalis na siya agad. Isabel, may biglaan kasing problema. Dahan-dahang nagsalita si Teresita. Masama ang pakiramdam ko kaya nagpatingin ako sa malaking ospital. Kailangan daw akong oprahan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Hindi ito pag-alala, kundi isang tingin na parang may kinukwenta. Anong operasyon po? Sa obaryo. Sabi ng doktor, kailangan daw agad. Kaso, ang bayad sa operasyon. Binitin ni Teresita ang sasabihin. Saklit na tumahimik si Isabella bago nagtanong, makano po ang kailangan? Nga 500,000 piso daw. Saan naman ako kukuhang ganoong kalaking pera? Sa sandaling iyon, halatang halata ang pagkabigla sa mukha ni Isabel. Nanigas ang kanyang mukha nang marinig ang halaga. Naku, ang laking prapo niyan. Ne, kami rin po, jipit na jipit ngayon. Ang tuition ng anak namin, 100,000 kada buwan. Ang English tutor niya, 50,000. Tapos yung hulog sa bahay, 150,000. At yung gastusin sa araw-araw, 200,000. Lugi pa nga po kami kada buwan. Hindi mapigilan ni Teresita ang pagtataka. Lugi daw. Pero sa bawat sulok ng sala ay may magagamit na nakakahalaga ang daan-daang libo at sa pulso ni Isabel ay kumikinang ang isang mamahaling relo. Sakto namang bumukas ang pinto. Dumating na si Paolo. Hon, andito na ako. Ay, Nay, nagulat si Paolo nang makita si Teresita sa sala. Hindi niya maitago ang pakailang sa higit na kahabag-habag na itsura ng kanyang ina. Nay, anong ginagawa niyo dito? Si Paolo, 43 taong gulang, ay isang veterano na sa construction industry. Bilang project manager, ang sahot niya ay umaabot ng 300,000 kada buwan at kung isasama ang nga bonus, halos 5 milyon ang kanyang taunang kita. May kaya siya sa buhay. Ikinuwento ni Teresita kay Paolo ang parehong istorya. Na mayroon siyang ovarian cancer at kailangan ng agarang operasyon na nakakahalaga ng 500,000 piso. Saglit na nagisip si Paolo, saka umupo sa sofa at sumulyap kay Isabelle. Tinitingnan niya ang reaksyon asawa. Bahagyang umiling si Isabel, nagpapahiwating ng pagtutol sa pamamagitan ng kanyang nga mata. Nay,
Kasi, yung 500,000. Binitin ni Paulo ang sasabihin. Muli silang nakatinginan ni Isabel. Nabasa niya ang pagtutol sa muhangang asawa. Paulo, anak, kailangan lang talaga ni nanay. Kailangan ko nang magpaskedulang ng operasyon. Nay, kami rin po kasi, medyo mahirap ang sitwasyon ngayon. Sabi ni Paulo habang kinakamot ang ulo. Ang toto, para sa kanya, hindi ganun kalaking pera ang 500,000. Katumbas lang iyon ng halos 2 buwang gastusin nila. Ngunit nabigla siyang bigla na lang dumating ang kanyang ina para humingi ng ganong halaga. Ang mahal din po ang tuition ng mga bata, tapos yung hulog sa bahay. Sumingit si Isabela. Nay, talagang sakto lang po ang kita namin. Yung kumpanya ni Paulo, hindi rin maganda ang takbo ngayon kaya nabawasan ang bonus. Habang nakikinig si Teresita, kahit inaasahan na niya, labis pa rin siyang nasaktan. Naalala niya noong nakasakit si Paulo. High school siya noon. Kailangang operahan sa appendix, pero wala silang 10,000 piso. Naglabas si Teresita sa bahay ng iba hanggang alas 3 ng madaling araw para lang makalikom ng pera. Malinaw pa sa alaala niya ang gabing iyon na natulog siya sa sahig ng emergency room. At sa pagtingin niya sa paligid, hindi naman sila mukhang mahirap. May golf bag sa isang sulok, bagong-bagong ref, at mga mamahaling gamit. Kahit kaunti, hindi niyo ba ako matutulungan? Pakiusap ni Teresita. Muling nakatinginan sina Paulo at Isabelle. At nagsalita si Paulo. Nay, nakausap niyo na po ba si Miguel? Si Miguel? Opo. Yung kapatid ko, baka mas maluwag ang buhay niya kaysa sa akin kasi sa IT company siya nagtatrabaho. At saka, Nay, yung karinderya niyo sa Makati. Baka pwedeng kunin niyo muna yung security deposit. Mag-isa na lang naman po kayo, hindi niyo kailangan ng ganun kalaking lugar. Kung kukunin niyo yung deposit, makakapagpa-opera na kayo agad. Malinaw na ipinapasa ni Paulo ang responsibilidad. Sa halip na isiping dapat niyang tulungan ang ina, mas gusto niyang ipasa ito sa iba. At saka nandiyan din si Christina. Pwedeng mag-ambag-ambag na lang tayong lahat, dagdag pa ni Isabel. Ayaw nilang solohin ang 500,000. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Teresita. Mas mahalaga pa sa anak niya ang hindi gumastos kaysa sa kalagayan ng ina. At gusto niyang hatiin ang responsibilidad sa makapatid. Kung ganun, mahirap talaga ngayon. Pasensya na po, Nay. Talagang gipit po kami, sabi ni Paulo habang nakayuko. Ngunit ang kanyang pahingi ng tawad ay parang formalidad lang at hindi taos puso. Dahan-dahang tumayo si Teresita. Ayaw na niyang magmakaawa. Malinaw na ang resulta ng unang pagsubok. Sige, naintindihan ko. Hahanap na lang ako ng ibang paraan. Nay, pasensya na po talaga. Pag lumuwak-luwak kami, sabi ni Paulo habang inihahatid ang ina sa pinto. Naramdaman ni Teresita ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Paano kita pinalaki tapos ganito lang? No may sakit ka at walang pera, gaano ako nahirap? Ang dami niyang gustong sabihin ngunit pinigilan niya. Hindi, dapat sila mismo ang makaramdam nun. Kung kailangan pa niyang sabihin, para na rin silang hindi niya tunay na anak. Alam niyang ang paglumuwak-luwak na sinasabi ni Paulo ay hinding-hindi darating. Paglabas niya ng pinto, naglakad siya palayo. Naghihintay siya sa labas ng gate para sa tricycle. Bigla, may narinig siyang mga yabag na tumatakbo. Nay, si Paulo, kumabog ang dibdib ni Teresita. Nagbago kaya ang isip ng pangganay ko, tinutulungan na kaya niya ako. Sandaling umusbong ang pag-asa. Humihingal na tumayo si Paulo sa harap ni Teresita. Kumuha siya ng 1,000 pisong papel mula sa kanyang wallet. Nay, ito na lang po. Huwag na po kayong magkomute. Mag-grab na lang kayo pauwi. Tiningnan ni Teresita ang 1,000 piso. Hindi niya kayang ibigay ang 500,000 para sa operasyon, pero kaya niyang magbigay ng 1,000 para sa pamasahe. Nanlamig ang puso ni Teresita. Gumuho ang sandaling pag-asa. Sana hindi na lang siya hinabol, mas hindi sana masakit. Salamat, mekanikal na tinanggap ni Teresita ang pera. Nakahinga ng maluwag si Paulo, na parabang nagawa na niya ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting anak. Ingat po kayo sa pag-uwi. At puntahan niyo na rin po si Miguel. Habang nakasakay sa tricycle papalayo, lalong naging komplikado ang isip ni Teresita. Kahit inaasahan na niya ang resulta, napakasakit pa rin. Buong buhay niyang inilaan para sa mga anak, tapos ganito ang igaganti. Kung kahit ang anak niyang mayaman ay hindi siya matulungan, paano kaya kung malaman nila ang tungkol sa 5 bilyong piso? Naisip ni Teresita habang papunta sa sakayan ng bus.
Susunod, si Miguel naman. Ngunit hindi pa alam ni Teresita na ang pangalawa niyang anak ay hindi rin naiba sa kanyang kuya. At ang tunay na tulong ay manggagaling sa isang 30 taong kaibigan. 2 araw matapos umalis sa bahay ng panganay, muling isinuot ni Teresita ang kanyang lumang kardigan at nagtungo sa Sta, Rosa, Laguna. Ang pangalawa niyang anak, si Miguel, ay nakatira sa isang modernong subdivision. 3 taon na ang nakalipas mula nang bumili siyang bahay doon nang ikasal siya. Sa kasalukuyang presyo, nakakahalaga ito ng 15 milyong piso. Habang nagpapalit-palit ng sasakyan, umasa si Teresita. Iba si Miguel noong bata pa. Kapag wala si Teresita, si Miguel ang laging nagtatanggol sa bunsong si Cristina. Nung high school, nag-part-time job pa siya para mabila ng regalo ang ina sa karawan nito. Iba si Miguel, sigurado. Mula sa terminal, sumakay siya ng bus at bumiyahe ng halos 1 oras, ang Sta. Rosa ay isang planadong lungsod, malinis at maayos, malalapat ang makalsada at modernong magabahay ang nakahilera. Pagdating sa subdibisyon ni Miguel, saglit siyang huminto. Nufali, isang kilalang at mamahaling developer. Muli niyang naramdaman kung gaano nakaasenso ang kanyang anak. Pagdaan sa guardhouse at paghahanap sa address, huminto siya sa harap ng bahay. Bago pindutin ang doorbell, tiningnan niya muli ang kanyang sarili. Lumang kardigan, putpot na bag, magulong buhok, ang perpektong itsura ang isang mahirap na matanda. Ding dong, sino yan? Boses ni Miguel mula sa intercom. Miguel, anak, sinanay mo to. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Nay, anong ginawa niyo dito? Si Miguel ay nakapambahay lang isang mamahaling brand ng sportswear, kitang-kita ang logo. Sa edad ng 41, mas palakaibigan ang itsura niya kumpara sa kanyang kuya. Pasensya na kung biglaan. May importante lang kasi akong sadya. Sige po, tuloy po kayo. Pero nay, bakit po ganyan ang suot ninyo? Pinapasok ni Miguel ang ina, ngunit hindi may tago ang pakailang sa itsura nito. Ibang-iba sa karaniwang nakikita niyang ina. Pagpasok sa sala, nakaupo sa sofa ang asawa ni Miguel, si Andrea. May ginagawa ito sa laptop at nang makita si Teresita, awkward itong bumati. Nay, hello po, Andrea, kumusta? Pasensya na sa abala. Si Andrea, 37 taong gulang, ay may online business. Malaki-laki rin ang pinagsamangkita nilang mag-asawa. Ngunit sa mukha niya, mas nangingibabaw ang pagtataka kaysa sa tuwa. Lalo na nang mapansin ang itsura ng biyenan. Nay, gusto niyo pong tubig? Salamat. Habang kumukuha ng tubig si Andrea, maingat na nagtanong si Miguel. Nay, ano pong problema? Sana po tumawag muna kayo. Anak, kasi. Sinimulan ni Teresita ang parehong kwento na nagpatingin siya at na-diagnose ng ovarian cancer na kailangan niyang maoperahan agad. Nagbago ang mukha ni Miguel. Hindi tulad ni Paolo, kitang-kita ang pag-alala. Nay, totoo po ba yan? Ovarian cancer? Kailan pa po kayo nakakaramdam ng sakit? Ilang buwan na. Sabing doktor, kailangan daw agad ng operasyon. Pero ang bayad, 500,000 piso. Saglit na nag-isip si Miguel. Sa mukha niya, ramdam ang tunay na pag-alala. Hindi tulad ng kanyang kuya na agad nagpakita ng pakagipit. Nay, ano pong sabi ni Kuya Paolo? Pinuntahan ko siya. Sabi niya, mahirap daw. Kumunot ang no ni Miguel. Nagulat siyang tumanggi ang kapatid. Ganoon po ba? Mas maluwag pa nga ang buhay niya kaysa sa akin. Si Ate Isabel, wala rin pong sinabi. Jipit din daw sila. Tuisyong namga bata, hulog sa bahay. Biglang sumingit si Andrea. Nay, malaking problema po yan. Pero yung 500,000, kami rin po, medyo mahirap ang sitwasyon. Sinubukan siyang pigilan ni Miguel. Hon, sandali lang. Ngunit nagpatuloy si Andrea. Nay, pasensya na po, pero gipit din po talaga kami. Yung kumpanya ng asawa ko, may sismis na magbabawas ng empleyado. Yung online shop ko, humina rin ang benta. Habang nakikinig si Teresita, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Sa pagtingin sa paligid, mayroon silang bagong TV, mamahaling sofa at mga palamuti. May Apple Watch sa pulso ni Andrea. Ngunit iba si Miguel sa kanyang kuya. Pinutol niya ang sinasabi ng asawa. Nay, magpatingin muna po kayo sa ibang ospital. Magpa-second opinion. Baka mali po ang diagnosis. Miguel, pero yung bayat. Nay, huwag po kayong mag-alala. Hahanap po ako ng paraan. Sa sinabing iyon ni Miguel, sandaling gumaan ang look ni Teresita. Iba talaga ang reaksyon niya kumpara sa kuya.
Ngunit nadismaya rin siya sa sumunod na sinabi nito. Bigyan niyo po muna ako ng oras. Titiknan ko po kung makakautang ako o kung may medical assistance sa trabaho ko. Pero Nay, kung talagang apurahan, puntahan niyo na rin po si Christina. Muli, ipinapasa ang responsibilidad. Mas mabait si Miguel kaysa sa kuya. Pero sa huli, hindi rin siya nag-alok ng tulong agad-agad. Baka may cash on hand si Christina kasi may negosyo siya. At saka, Nay, yung deposit po sa karinderya niyo, kumusta po? Nanigas si Teresita. Sa huli, pati ang pangalawa niyang anak ay nagtanong din tungkol doon. Sumingit muli si Andrea. Nay, hindi ko po alam kung magkano yung deposit, pero hindi po ba pwedeng yun muna ang gamitin ninyo? Mas mahalaga po ang buhay ninyo. Paano ako mabubuhay kung kukunin ko yung deposit? Aber, saan ako titira? Hindi po sa ganun, Nay. Gamitin niyo po muna, tapos kami na po ang bahala, mamaya. Muli, ang salitang mamaya. Napangiti ng mapait si Teresita. Magkapatid nga sila. Mukhang tunay na nag-aalala si Miguel, pero sa huli, hindi rin siya makapagbigay ng tulong agad. Nay, bigyan niyo po akong 1 linggo. Hahanap po akong paraan at tatawagan ko kayo. Magtatanong-tanong din ako sa makatrabaho ko. Nay, huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang galing na po ang medisina ngayon. Gagaling din po kayo. Ang masalita ni Miguel ay parang pampalubak-lub. Ngunit para kay Teresita, hungkak ang maito. Ang kailangan niya ay tulong, hindi salita. Sa mukha ni Miguel, kitang-kita ang pag-alala, ngunit hindi rin maitago ang bigat ng responsibilidad. Naalala ni Teresita ang kabataan ni Miguel. Noong high school, nang makatrangkaso si Teresita at 1 linggong nakahiga, si Miguel ang naalaga sa kanya at nagluluto ng lugaw. Kahit simple, ramdam ang pagmamahal. Nasaan na ang Miguel na iyon? Sumikip ang dibdib ni Teresita. Sige, tatawag ako pagkatapos ng 1 linggo. Hahanap talaga ako ng paraan, kaya huwag po kayong mag-alala. Ayaw nang magsalita ni Teresita. Mas mabuti si Miguel kaysa sa kuya. Pero sa uli, puro dahilan at pangako lang din. Sige, naiintindihan ko, tumayo si Teresita. Inihatid siya ni Miguel sa pinto. Nay, huwag po kayong mag-alala. Hahanap po talaga ako ng paraan. At huwag po kayong masyadong malungkot. Ngunit alam ni Teresita kung ano ang ibig sabihin ng paraan na sinasabi ni Miguel, ipasa sa iba o hayaan siyang humanap ng solusyon sa sarili. Pag-alis sa apartment, umupo si Teresita sa isang waiting set. Hinawakan niya ang sulat ng 5 bilyong piso sa loob ng kanyang bag. Malupit ba ako para gawin ang pagsubok na ito kahit mayroon akong 5 bilyon? Ngunit agad siyang napaisip. Paano kung wala talaga siyang pera? Paano kung talagang namamatay na siya at walang 500,000? Sa ganoong sitwasyon, talagang wala na siyang pag-asa. Ang pagtanggingang anak niya ay katumbas na ng kamatayan. Walang operasyon, walang gamot, mamatay na lang siya sa sakit. At ang mga anak niya, puro mahirap ngayon at itanong mo sa iba ang sasabihin. Namasa ang mga mata ni Teresita. Kung mahirap talaga ako, ganito nila ako iwan. Ngayon, isa lang itong pagsubok. Pero kung ito ang realidad, napakasaklap. Pareho ang naging reaksyon ng dalawa niyang anak na lalaki. Magkaiba lang ang paraan, pero parehong hindi tumulong. Si Paolo ay prangkang tumanggi. Si Miguel ay magalang na ipinagpaliban. Ngunit pareho lang ang resulta. Sa harap ng 500,000, mas pinili nilang dalawa ang kanilang sariling kaginhawaan kaysa sa ina. Habang nahihintay ng bus, naalala ni Teresita ang magabing puyat niya sa pag-alaga sa kanila, ang pagtatrabaho niya hanggang madaling araw para lang may pangmatrikula sila. Noon, kahit gaano kahirap, laging sila ang inuna niya. Ngayon, nagbaliktad ang mundo. Mas inuna nila ang kanilang sarili, kahit inaasahan na niya, masakit pa rin. Ngunit hindi pa alam ni Teresita na ang bunsong anak niyang si Christina ay gagawa ng isang napakalaking pagkakaiba. Pag-alis sa bahay ni Miguel, mabigat ang dibdib ni Teresita. Parehong inunangang 2 anak ang kanilang sarili. Sa bus pabalik ng Maynila, napabuntong hininga siya. Si Christina na lang ang natitira. Ngunit bago puntahan ang bunso, may gusto muna siyang daanan ang maliit na health center malapit sa kanyang karinderya. Nahihilo siya at masikip ang dibdib. Gusto niyang magpa-check ng blood pressure. Pagbaba sa Makati, dahan-dahan siyang naglakad. 4:00 na ang hapon at nanghihina na siya. Ramdam niya sa kanyang katawan na totoo ang diagnosis. Habang naglalakad, may pamilyar na boses siyang narinig. Tessie, ikaw ba yan? Teresita Reyes? Paglingon niya,
nakita niya ang 30 taon niyang kaibigan, si Elena Cruz. Kasing edad niya si Elena, 71 taong gulang. Pareho silang galing probinsya at sabay na nakipagsapalaran sa Maynila noong 1980. Si Teresita ay nagtayo ng karinderya, si Elena naman ay isang maliit na laundry shop. Sa loob miga 8 taon, magkapitbahay sila, nagtutulungan sa negosyo at sabay na pinalaki ang miga anak. Mas malapit pa sila sa magkapatid. Ngunit 3 taon na ang nakalipas. Pumunta si Elena sa Canada para dalawin ang anak at mula nun, nawalan na silang komunikasyon. Nang bumalik si Elena, lumipat ito sa malayong lugar, kaya tuluyan na silang hindi nakita. Pareho na silang abala at may edad na. Ngayon, hindi sinasadyang nakita sila muli. Elena, anong ginagawa mo dito? Ngunit nagulat si Teresita sa itsura ni Elena. Payat na payat ito at maputla. Galing ako sa doktor. Ikaw, Tessie, ang payat mo rin. May problema ka ba? Umupo sila sa isang bangko sa labas ng health center. Ganito siguro ang 30 taong pagkakaibigan. Sa itsura pa lang, alam na nilang may problema ang isa't isa. Elena, may sakit ka ba? Hindi maganda ang kulay mo. Nag-atubili si Elena bago nagsalita. Stomach cancer, stage 3, nanigas si Teresita. Ano, kailan pa? 1 buwan na, sabi ng doktor. Kailangan ko na raw magpa-opera agad, nanginginig ang boses ni Elena. Bakit hindi ka pa nagpapa-opera? Kasi, medyo gipit ngayon. Mahal ang bayad, yumuko si Elena. Kailangan ko 600,000 piso, saan ako kukuha nun? Alam ni Teresita ang sitwasyon ni Elena. 5 taon nang pumanaw ang asawa nito, at ang kaisa-isang anak ay nasa Canada. Sinabi mo na ba sa anak mo? Sinabi ko. Pero sabi niya, mahirap din daw ang buhay doon, kalilipat lang nila sa bagong bahay at may utang pa. Humingi siyang pasensya, pero anong magagawa nun? Mamamatay na ako, naluha si Elena. Naawa si Teresita. Si Elena ang tumulong sa kanya nung pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Malinaw pa sa alaala niya ang nangyari 30 taon na ang nakalipas. Noong 1992, biglang pumanaw ang asawa niyang si Danilo. Naiwan sa kanya ang 3 anak. Si Elena ang nag-abot ng tulong. Tessie, gamitin mo muna ito. Inabutan siya ni Elena ng 20,000 piso. Noong panahong iyon, napakalaking pera na nun. Elena, paano ko ito tatanggapin? Huwag kang mag-alala. Bayaran mo na lang pag nakaahon ka na. Ang mahalaga, may pakain ka sa mga anak mo. Dahil sa perang iyon, nakapagsimula si Teresita ang kanyang karinderya. Kung hindi dahil kay Elena, baka namatay na sila sa gutom. Hindi lang iyon. Tuwing umaalis si Teresita para mamalengke ng madaling araw, si Elena ang nag-alaga sa mga anak niya. Noong makasakit si Paolo, si Elena ang nag-alaga. Napayak ang dalawang magkaibigan, niyakap nila ang isa't isa. Ito ang pinakamalungkot na sandali sa kanilang 30 taong pagkakaibigan. Nagpasya si Teresita, naalala niya ang 5 bilyong piso sa kanyang bag. Ang mga anak niya, ayaw magbigay ng 500,000. Pero ang taong pinakakailangan ng tulong niya ay nasa harapan niya. Elena, ako ang bahala sa pera. Tessie, alam kong mahirap din ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Hinawakan ni Teresita ang kamay ni Elena. Bukas na bukas, pupunta tayo sa ospital. Magpa-schedule ka ng operasyon. Tessie, totoo ba yan? Pero ang laking pra. Tandaan mo, Elena, 30 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa'yo, nasa kalye na kami. Oras na para ako naman ang tumulong. Nang gabing iyon, sinamahan ni Teresita si Elena sa isang malaking ospital. Matapos suriin si Elena, seryosong sinabi ng doktor, hindi na po ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan na siyang maoperahan sa loob ng linggong ito. Magkano po ang aabutin? Kasama na po ang operasyon at pagpapa-ospital, mag-aaltayus, 0 piso. Hindi nagatubili si Teresita. Ay schedule niyo na po bukas. Nagulat ang doktor. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Ako po ang bahala sa lahat ng gastusin. Hinawakan ni Elena ang braso ni Teresita. Tessie, sigurado ka ba? Dahil sa'yo, nandito ako ngayon. Kinabukasan, nag-withdraw si Teresita 600,000 piso. Lihim pa rin ang tungkol sa 5 bilyon, ngunit mayroon siyang sariling ipon na tinipon niya sa loob ng maraming taon. Elena, huwag mo nang isipin ang pera. Ipaliwanag ko sa iyo lahat mamaya. Inabot ni Teresita ang sobrang may lamang pera. Tessie, paano ko ito mababayaran? Anong bayad?
Dahil sa 20,000 na pinahiram mo, nandito ako ngayon. Natural lang na gawin ko ito. Ngunit sa isip ni Teresita, may mas malaki siyang plano. Kapag naging matagumpay ang operasyon ni Elena, gagamitin niya ang 5 bilyon para tumulong sa mas maraming tao para sa matotoong nangangailangan. Ilang araw ang lumipas, naging matagumpay ang operasyon ni Elena. Sabi ng doktor, kung na-delay pa, baka hindi na ito naagapan. Pagising ni Elena sa recovery room, hinawakan niya ang kamay ni Teresita. Tessie, salamat. Maraming salamat. Gumaling ka agad para sabay tayong tumanda. Tessie, may sakit din ako. Ano? Anong sakit mo? Ikinuwento ni Teresita ang lahat ang kanyang ovarian cancer, ang reaksyon ng maanak niya at ang tungkol sa 5 bilyong piso. Nagulat si Elena. Hindi alam ng anak mo ang tungkol sa pera. Oh, sinadya kong ilihim para subukan sila. At anong nangyari? Pareho silang nakakadismaya. Ayaw nilang maglabas ng 500,000. Nagalit si Elena. Walang hiya. Mga anak ba yan? Kaya ngayon, pupuntahan ko ang bunso kong si Christina. Sana iba siya. Nag-alalang tumingin si Elena. Tessie, paano kung hindi iba si Christina? Mabait yon mula pagkabata. Ngunit hindi pa alam ni Teresita na ngayon pa lang magsisimula ang tunay na pagsubok. At kung gaano kaiba ang gagawing pagpili ng kanyang bunsong anak. 2 araw matapos ang pagkikita nila ni Elena, naglakbay si Teresita papuntang Novaliches para sa huling pagsubok. Ang bunso niyang si Christina ay nakatira sa isang luma at maliit na apartment malapit sa palengke. Sa edad na 37, kasama ang asawang si Marco, nagpapatakbo sila ng isang maliit na kainan habang pinalalaki ang anak nilang si Maya. Habang nasa bus, magulo ang isip ni Teresita. Dahil bigo siya sa 2 anak na lalaki, si Christina na lang ang huling pag-asa niya. Iba si Christina mula pagkabata. Kapag umaalis si Teresita, siya ang naghahanda ng pagkain ng makuya niya. Pag-uwi niya, tinutulungan siya sa gawaing bahay. Matalino rin siya at nakapasa sa universidad. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi siya nag-aral at tumulong na lang sa ina para mapag-aral ang 2 kuya. Dahil kay Christina, nakapagtapos sina Paolo at Miguel. Ngunit kasabay nito ang takot. Paano kung katulad din siyang nga kuya niya? Wala na siyang ibang masasandalan. Pagbaba ng bus, naglakad siya sa isang makitit na eskinita. Puno ngang lumang bahay ang lugar. Nasa 2 palapak ang apartment ni Christina. Pag-akyat sa hagdanan, saglit siyang nag-atubili. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Christina? Iba kaya siya? Tok-tok. Sino po yan? Boses ni Christina mula sa loop. Christina, anak, si nanay. Bumukas ang pinto. Nakasuot ng apron si Christina at nagulat ito nang makita ang ina. Nay, anong ginagawa niyo dito? At bakit ganyan po ang itsura niyo? Nagulat si Christina sa itsura ng ina, ngunit hindi tulad ng kuya niya. Agad niya itong pinapasok. Tuloy po kayo, nay. Ang lamig sa labas. Napakaliit ng apartment. Halos 30 metro kwadrado lang at 3 silang nakatira. Ngunit malinis at maayos ito. Nakasabit sa pader ang mga medalya ni Maya at mga litratong pamilya. Nay, upo po kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng kope. Pinaupo ni Teresita si Christina sa isang maliit na sofa. Habang pinapanot ang anak, nawa siya. Ngayon niya lang lubusang naramdaman kung gaano kahirap ang buhay ng kanyang anak. Christina, hindi ba masyadong masikip dito? Mahihirapan si Maya mag-aral. Okay lang po, Nay. Matalino po si Maya, top B po siya sa klase. Hindi naman po sa lugar yan. Diba? Nasa puso po yan. Naantik si Teresita sa sinabi ng anak. Kahit mahirap, positibo pa rin ang pananaw nito. Nasaan si Marco? Nasa labas po, nagde-deliver. Medyo dumami po ang order ngayon, kaya ginagabi na siya. Pero salamat na rin po at may trabaho. Umupo si Christina dala ang kape. Magaspang ang kanyang makamay, puno nga sugat dahil sa pagtatrabaho sa kainan. Christina, anak, may mahalaga akong sadya. Ano po yun, Nay? Ikinuwento ni Teresita ang parehong istorya. Ang tungkol sa kanyang sakit at sa agarang operasyon. Biglang namutla si Christina. Nay, totoo po ba yan? Ovarian cancer? Nanginginig ang boses niya. Ibang-iba ang reaksyon niya. Ramdam ang tunay na pagkabigla at pag-aalala. Kailan pa po kayo may nararamdaman? Bakit hindi niyo po sinabi agad? Kailan ko lang nalaman, sabi ng doktor.
kailangan daw agad ng operasyon. Kung ganon, kailangan nyo na pong magpa-opera. Saang ospital po? Kahit naguguluhan, agad siyang nag-isip ng solusyon. Pero, anak, ang bayad ay 500,000 piso. Natigilan si Christina. Hindi dahil sa gulat sa halaga, kundi dahil sa lungkot na hindi niya kayang ibigay ang ganoong kalaking pera, ngunit ang sumunod niyang ginawa ay ikinagulat ni Teresita. Tumayo si Christina, binuksan ang isang maliit na aparador, at kinuha ang 2 lumang passbook. Nay, magpa-opera na po kayo agad. Gamitin niyo po muna ito. 150,000 piso po lahat. Yung kulang po, kami na ni Marco ang bahalang humanap ng paraan. Naluha si Teresita. Nakita niya ang laman ng passbook. 40,000, 40,000, 40,000. Ramdam niya kung gaano kahirap ang buhay ni Christina. Alam niya kung gaano kalaking pera ang 150,000 para sa kanila. Malamang, ito na ang lahat ng ipon nila. Christina, anak, paano ko ito tatanggapin? Paano na kayo? Nay, parang awan niyo na po. Huwag niyo na pong isipin ang pera. Nanginginig ang boses ni Christina, puno na ng luha ang kanyang nga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Teresita at humagulgol. Kailangan po naming mabuhay kayo, Nay. Ang pra, kikitain ulit. Pero kayo po, isa lang. Isa lang po ang nanay namin. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Teresita, ito ang tunay na puso ang isang anak. Bago isipin ang pra, ang buhay ang ina ang inuna. Anong sabi ang makuya mo? Pinuntahan ko sina Paolo at Miguel. Sabi nila, mahirap daw. Nagsalubong ang kilay ni Christina. Ganun po ang sinabi nila, impossible. Lalo na si Kuya Paolo, ang yaman-yaman niya sa alabang, tapos hindi niya kayo matulungan. Hindi galit ang naramdaman ni Christina, kundi sa manganglub. Nay, huwag niyo na pong isipin ang sinabi nila. Ako na po ang bahala. Christina, pero ang sitwasyon niyo, Nay, di na po mahalaga yun ngayon. Buhay niyo po ang nakataya. Buong buhay po kayo na hirap para sa amin. Tapos ganito na lang po ba? Huwag niyo na pong isipin ang pera. Isipin niyo na po ang sarili niyo. Magpa-opera na po kayo. Pause na ang boses ni Christina. Kakausapin ko na po si Marco. Sigurado pong papayag yun. Naramdaman ni Teresita ang init sa kanyang puso. Pati ang manugang niya, iniisip siya. At yung kulang po, Nay, susubukan kong manghiram sa mga kaibigan namin. Mababait po sila, sigurado pong tutulong. Patuloy na nag-isip NG Solution si Christina. Kabaliktaran NG Maga kuya niya na ipinapasa ang responsibilidad, biglang bumukas ang pinto. Si Marco, pagod galing sa trabaho pero nagmamadaling pumasok. Ma, okay lang po ba kayo? Humihingal si Marco. Tinawagan pala siya ni Christina at kahit nasa kalagitnaan ng delivery, umuwi siya agad. 39 taong gulang, simpleng tao, magaspang ang makamay at maitim ang balat, ngunit mabait ang mamata. Nang ikuwento ni Christina ang sitwasyon, naging seryoso si Marco. Ma, malaking problema po yan. Kailangan nyo na pong pumunta sa ospital. Huwag po kayong mag-alala, nandito po kami. Hahanap po kami ng paraan para sa bayad. Yung nanay ko po, sa cancer din namatay. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko na hindi namin siya naipagamot ng maayos. Ayaw ko pong mangyari yun sa inyo. Naantik si Teresita. Mas maasahan pa ang manugang niya kaysa sa sarili niyang nga anak. Nang gabing iyon, kumain silang gahapunan. Kahit kanin, itlog na maalat, at tuyo lang ang ulam. Ramdam ni Teresita ang pagmamahal. Lola, pagaling po kayo, ha? Mag-aral po ako ng mabuti para maging doktor at gamutin kayo. Sabi ngang apo niyang si Maya. Naluha si Teresita. Dahil sa apo, lalo niyang gustong mabuhay. Ngayon niya lang naramdaman kung gaano kasaya ang makaroon ng ganitong pamilya. Nang gabing iyon, sa bahay ni Christina siya natulog. Masikip ang lugar, ngunit maluwag at mainit ang kanyang puso. Kinuha niya ang sulat ng 5 bilyong piso. Naramdaman niyang nakahanap siya ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera ang tunay na kahulugan ng pamilya. Tapos na ang pagsubok, nagpasya si Teresita. Ang 5 bilyon ay ibibigay niya sa mabait niyang anak. At oras na para ipakita sa dalawa niyang anak na lalaki ang resulta ng kanilang pagpili. Ngunit hindi pa alam ni Teresita na malapit nang mabunyak ang lihim ng 5 bilyon. At ang dalawa niyang anak ay naghahanda ng isang mas matinding pagtataksil. 2 araw matapos manatili sa bahay ni Christina, nakipagkita si Teresita kay Elena. Nakabawi na ito sa operasyon.
Nakita sila sa isang coffee shop malapit sa BGC. Pagdating ni Teresita, naghihintay na si Elena. Tessie, kumusta si Christina? Elena, nakakayat. May 150,000 lang siya pero gusto niyang ibigay lahat. Ikinuwento ni Teresita ang lahat. Naluha si Elena, iba talaga si Christina. Ano nang plano mo ngayon? Ipapakita ko sa kanya ang dokumento ng 5 bilyon. At ipapakita ko rin sa mga kuya niya kung anong klaseng pagpili ang ginawa nila. Tumango si Elena. Siguradong maglalaway ang mayan pag nalaman nila. Sakto namang bumukas ang pintong coffee shop at pumasok si Paolo. Lunch break niya siguro. Naka-Amerikana. Umorder siyang kape. Tessie, hindi ba't anak mo yan? Paglinggo ni Teresita. Si Paolo nga. Ang anak na tumanggi sa 500,000, ngayon ay nakasuot ng mamahaling damit at relo, umiinom ng mamahaling kape. Elena, sandali lang. Nilapitan ni Teresita si Paolo. Paolo, ay, Nay, anong ginagawa niyo dito? Nagulat si Paolo. Nandito ako kasama ang kaibigan ko. Ikaw, lunch break mo. Opo, teka, Nay, yung operasyon niyo, kumusta po? Pinuntahan niyo po ba si Christina? Halata pa ring ipinapasa niya ang responsibilidad. Oh, pinuntahan ko. Tinulungan po ba kayo? Oh, nakahinga ng maluwag si Paolo. Mabuti naman po, mabait naman talaga si Christina. Biglang lumapit si Elena. Kilala niya si Paolo mula pagkabata. Paolo, ang laki mo na. Bakit hindi mo tinulungan ang nanay mo noong may sakit siya? Nagulat si Paolo. Ay, hello po, Tita Elena. Kasi po, medyo gipit din kami. Gipit? Hang yaman-yaman niyo sa alabang. Tumaas ang boses ni Elena. Sinubukan siyang awatin ni Teresita, pero nagpatuloy si Elena. Kailangan ng nanay mo ng 100,000, tapos hindi mo may bigay. Makano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Namula si Paolo. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Tita, hinaan niyo po ang boses niyo. Bakit ko hihinaan? Kung wala kang ginagawang masama, dapat matapang ka. Lalong nagalit si Elena. Naalala niya kung paano naglabas si Teresita 600,000 para sa kanya. At kung paano tumanggi si Paolo. Baka nakita niya ang sarili niyang anak sa Canada sa katauhan ni Paolo. Alam mo ba kung gaano nahirap ang nanay mo para mapalaki ka? Alas 4 ng madaling araw, gising na yan para magluto. Alas 10 na, gabi, uwi para turuan ka pa sa assignment mo. Tita, matagal na po yun. Matagal na. Kung ganun, yung utang na loob ko sa nanay mo, matagal na rin ba? Lalong lumakas ang boses ni Elena. At alam mo ba kung gaano kalaking pera ang meron ang nanay mo? Magsisisi kayo sa huli. Nagulat si Teresita. Elena, tama na, pero huli na ang lahat. May 5 bilyong piso siyang natanggap mula sa redevelopment ng Makati. 5 bilyon? Ano? Namutla si Paolo. Ano po? May 20 bilyong piso ang nanay mo. At ang anak na hindi kayang magbigay ng 500,000 para sa operasyon niya. Hindi na makapagsalita si Paolo. Nagbulungan ang matao. Bakit po nagsinungaling si nanay? Nagsinungaling, sinubukan niya kayo. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin niyo kapag kailangan niya talaga ng tulong. Natumba si Paolo sa upuan. Ang 5 bilyong piso at ang katotohanang sinubukan siya ngang ina ay sabay na tumama sa kanya. Kinuha ni Paolo ang telepono. Miguel, pumunta ka dito sa BGC ngayon din. May emergency tungkol kay nanay. Pagkatapos, tumingin siya kay Teresita. Nay, totoo ba ang 5 bilyon? Inilabas ni Teresita ang dokumento. Nang makita ito ni Paolo, nang hina ang kanyang matuhot. Nanginginig ang buong katawan niya. Nay, bakit hindi niyo po sinabi sa amin? Gusto kong malaman kung pera lang ba ang habol niyo? O kung tunay kayong nag-aalala sa akin? At ano ang resulta? Wala ni isa sa inyong naalok ng tulong. Sumingit si Elena. Pero si Christina, handang ibigay ang lahat ng ipon niya, 150,000, yan ang pagkakaiba. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating si Miguel. Nay, totoo ba ang 5 bilyon? Parehong tanong. Ipinakita muli ni Teresita ang dokumento. Nay, paano na po ang operasyon? Si Christina na ang bahala. Yung 5 bilyon po, ano pong gagawin niyo? Tanong ni Miguel. Napangisi si Elena. Ngayon, interesado na kayo. Noong may sakit siya, wala kayong pakialam. Tita, hindi po namin alam. Hindi alam? May sakit ang nanay niyo. Ano pa ang kailangan niyang malaman? Tumayo si Teresita. Ngayong alam niyo na, mag-isip-isip kayo. Pupuntahan ko na si Christina. Sabay na tumayo ang dalawa. Nay, nakamali po kami. Malamig silang tiningnan ni Teresita.
huli na para magsisi. Hindi nyo pa rin naintindihan. Hindi pra ang problema dito, kundi ang puso nyo. Umalis si Teresita. Sinundan siya ng 2 anak, pero hindi na siya lumingon. Ngunit hindi pa alam ni Teresita na ang 2 anak niya ay nagpaplano ng isang mas matinding pagtataksil ang pagkuha ng legal na guardianship para kontrolin ang kanyang yaman. 2 araw matapos ang komprontasyon, nasa ospital na si Teresita para sa masusing pagsusuri. Pinilit siya ni Cristina na simulan na ang pagpapagamot. Bigla, may maboses sa labas ng kwarto. Kuya, sigurado ka ba dito? Boses ni Miguel. Kung hindi natin gagawin, sino? Tingnan mo ang estado ni nanay. Hindi niya kayang pamahalaan ang 5 bilyon ng mag-isa. Boses ni Paolo. May dala siyang nga dokumento. Ang plano nila, mag-file ng petisyon para sa guardianship, na nagsasabing hindi na sapat ang pag-isip ng kanilang ina para pamahalaan ang ganoong kalaking pera. Ang dahilan nila ay para protektahan ang ina, pero ang toto, ayaw nilang mawala sa kanila ang 5 bilyon. Pumasok sila sa kwarto. Nandun si Teresita, si Cristina, at ang asawa nitong si Marco. Nay, kumusta po kayo? Tanong ni Paolo. Bakit kayo nandito? Malamig na sagot ni Teresita. Cristina, pwede ba tayong mag-usap sa labas? Sabi ni Paolo. Lumabas ang 3 magkakapatid. Cristina, seryoso ang kalagayan ni nanay, sabi ni Paolo. Hindi niya kayang pamahalaan ang 5 bilyong piso. Tingnan mo, sa atin, ayaw niyang magbigay ng 500,000, pero kay Tita Elena, nagbigay siya ng 600,000. Normal ba yun? Kaya nagfile kami na petisyon para sa guardianship. Tayong mag-aanak ang mamamahala sa pera niya. Dagdag ni Miguel. Nanaki ang mata ni Cristina. Ano? Nababaliw na ba kayo? Mga kuya. Cristina, ikaw, huwag ka nang makialam. Malamig na sabi ni Paolo. Sa batas, kaming malalaki ang may karapatan. Ikaw, babay ka lang at pag nag-asawa, sa ibang pamilya ka na. Nanginginig sa galit si Cristina. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa kanila, ito ang igaganti. Biglang bumukas ang pintong kwarto. Nakaupo sa wheelchair si Teresita, tinutulak ni Marco. Anong kaguluhan to? Tanong niya. Narinig niya ang lahat. Guardianship, malamig niyang sabi. Dahil hindi na raw sapat ang pag-iisip ko, at dahil babae si Cristina, wala siyang karapatan. Humagulgol si Cristina. Hinaplos ni Teresita ang buhok ng anak at tiningnan ang 2 lalaki. Umalis na kayo. Kung mas naaalala pa kayo sa para kaysa sa kalagayan ko, umalis na kayo sa harapan ko. Nay, nakamali po kami, sabi ni Paolo. Nakamali, hindi. Pinag-isipan niyo to ng mabuti. Ang pralang ang nasa isip niyo. Kung walang 5 bilyon, gagawin niyo ba to? Noong kailangan ko ng 500,000, nasaan kayo? Ngayong ayaw niyong alagaan ang nanay niyo, pero gusto niyong alagaan ang pera niya. Huwag na kayong bumalik. Hindi ko na kayong nga anak. Isinara ni Teresita ang pinto. Naiwan sa labas ang 2 magkapatid. Hiyang-hiya sa mga taong nakatingin. Kuya, nakamali yata tayo, sabi ni Miguel. Ngunit huli na ang lahat. Oras na para isulat ni Teresita ang kanyang huling habilin at hatulan ang kanilang kapalaran. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Teresita. Kinaumagahan, tinawag niya si Cristina. Tumawag kang abogado. Gagawa akong huling habilin. Dumating ang abogado. Sa harap ni na Paolo at Miguel, napilit na pumasok, idinikta ni Teresita ang kanyang huli at testamen. Ang lahat ng aking ari-arian, ang 5 bilyong piso, ay ipapamana ko sa aking bunsong anak, si Cristina Reyes. Nay, sigaw ni Paolo. Isa pa. 100 milyong piso para sa kaibigan kong si Elena Cruz. 2 bilyong piso para sa isang foundation na tutulong sa mga pasyenteng may cancer. Ang matitirang halos 3 bilyon ay para kay Cristina at sa kanyang pamilya. At para sa inyong 2, tiningnan niya sina Paolo at Miguel, wala kayong makukuha, ni isang kusing. At ang huling kondisyon, kung tutulungan ni Cristina ang makuya niya, mawawalan ng bisa ang lahat at mapupunta ang buong yaman sa charity. Matapos lagdaan ang huling habilin, sinabi ni Teresita, huwag na kayong pupunta sa burol ko. Ang buhay ni na Paolo at Miguel ay gumuho dahil sa desperasyon, niloko ni Paolo ang kanyang makakilala. Gamit ang pangalan ng ina, nakalikom siya ng 500 milyong piso para sa isang pakeng investment. Naloko siya at nawala ang lahat ng pera. Dinemanda siya, naremata ang bahay niya sa Alabang at iniwan siya ng kanyang asawa. Si Miguel naman nalulong sa crypto scam.
Nakalikom siyang 300 milyon mula sa mga kaibigan, pero nawala rin lahat. Nawala ang bahay niya sa Laguna, iniwan ng asawa, at natanggal sa trabaho. Pareho silang nawalan ngang lahat. Isang buwan ang lumipas, lumala ang kalagayan ni Teresita. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Sa halip na matakot, naging payapa si Teresita. Nagawa na niya ang lahat ng dapat gawin. Ipinamana niya ang yaman sa tamang tao at nalaman ang tunay na kulay ng kanyang mga anak. Ma, umuwi na tayo sa Batangas, sa probinsya nyo, sabi ni Christina. Bumili si Christina ng isang bahay sa Nasugbu, Batangas, na tanaw ang dagat. Doon, sa huling maaraw ni Teresita, nahanap niya ang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Kasama niya si Christina, si Marco, si Maya, at ang kaibigan niyang si Elena, na bumili rin ng bahay sa malapit. Bago siya pumanaw, tinawag niya si Christina. Anak, yung sinabi ko sa huling habilin, ginawa ko lang yun para maturuan ng leksyon ang mga kuya mo, pero sila pa rin ang mga kapatid mo kapag pumanaw na ako. At paglipas ng maraming taon, kung tunay silang nagsisisi, nasa sa'yo na ang desisyon. Pwede mo silang tulungan. Naluha si Christina at tumango. Opo, Nay, pangako. Isang gabi, payapang pumanaw si Teresita, napapaligiran ng mataong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa burol, sa labas lang nakatayo sina Paolo at Miguel, umiyak, lumabas si Christina. Makuya, pumasok na kayo, magpaalam kayo kay nanay. Sa huling sandali, naging buo muli sila bilang pamilya. Nagsimulang gumana ang Teresita Reyes Medical Foundation at nakatulong sa daan-daang pasyente. Isang taon ang lumipas. Nakatanggap si Christina ng sulat mula sa makuya niya. Puno ito ng pagsisisi. Si Paulo ay nagtatrabaho na bilang construction worker. Si Miguel naman ay sa isang convenience store. Tinawagan sila ni Christina. Umuwi kayo dito sa Batangas. Sa harap ng puntot ng kanilang ina, humingi sila ng tawad. Tinupat ni Christina ang huling habilin ng ina. Binigyan niya ang bawat isa ng 50 milyong piso para makapagsimula muli. Nagiyakan silang magkakapatid. Mula nun, unti-unting nabuo muli ang kanilang pamilya. Nagtayo ng maliit na negosyo sina Paolo at Miguel at buwan-buwan nagbibigay ng donasyon sa foundation. Laging may sariwang bulaklak sa puntot ni Teresita dahil salit-salitan nila itong dinadalaw. Ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pamilyang nananatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa, at ang pusong marunong magpatawad.